Ika-26 ng Hunyo, taong 1892, dumating si Rizal sa Pilipinas kasama ang kanyang kapatid na si Lucila. Nandito na tayo, Pepe! Ang sarap damhin ng amoy ng mahal ng Pilipinas. Tama ka, aking kapatid. Tayo na at haharap na tayo sa Gobernador General. Buenas tardes, senyor. May ipag-usap sana ako sa Gobernador General. Bumalik ka na lang mamayang alas 7 ng gabi. Umalis ang Gobernador General. Marami-rami na rin ang nangyari sa aking inang bayan. Pati ang aking pamilya ay nadadamay na. Kailangan na itong matigil. Buenas noches, Gobernador General Isbugol. Buenas noches, Rizal. Alam ko ay iyong pakay sa pakikipag-usap na ito. Iyon po ay ang kapatawaran ng aking ama at ng aming buong pamilya. Kung ganooy, hindi ko maibibigay ang iyong hinihiling. Tanging ay iyong ama lamang ang gagantimpalaan ko ng kapatawaran, ngunit hindi ang iyong buong pamilya. Kinabukasan, ika-27 ng Hunyo, taong 1892, binisita ni Rizal ang kanyang mga kaibigan sa Malolos, San Fernando, Tarlac at Bacoor. Apat na buti bumalik ka pa dito sa bansa kahit na mayroong banta sa iyong buhay, kaibigan. Umuwi ako sa Pilipinas para ipakita na hindi tayo natatakot na mamatay. Sawa na ako sa pakikinig ng mga reklamo ng mga prayle tungkol sa akin. Ang mabuti na dito ka na. Maligayang pagbabalik. Kinabukasan ay bumalik na si Rizal sa Maynila. Ngunit siya pala ay sinusundan ng mga espiyang Espanyol. Kung kaya, sa pagkaalis pa lang niya ay sinuyod na ng mga Guardia Civil ang mga bahay ng kanyang mga kaibigan. Noong nauna naming pag-uusap, noong ika-29 ng Hunyo, ay napagdesisyonan na ng Gobernador General ang pagpapatapon sa akin sa isang isla sa timog ng Pilipinas. Ikinalungkot ko ito ng lubusan. Ngunit, nabigyan din niya ako ng pag-asa para sa aking mga kapatid. Noong ika-30 ng Hunyo, ay nag-usap rin si Rizal at si Gobernador General Despujol tungkol sa kolonisasyon ng Borneo. Ngunit, tutol ang Gobernador General kung kaya pinababalik na naman siya sa linggo. Magandang araw, Gobernador General. Magandang araw, Rizal. Ako'y nakapag-isip na at iniaalis ko na ang aking parusang ipinataw na pagpapatapon sa iyong mga kapatid. Maraming salamat po. Ninanais mo bang bumalik sa Hong Kong? Ito ay lubos kong ikagagala, ang makapiling muli ang aking pamilya. Bumalik ka sa Pilipinas makalipas ng 3 araw at tayo ay mag-uusap muli. Kinagabihan ay dumalo si Rizal sa isang pagpupulong ng mga makabayan at doon ay kanyang ipinahayag ang konstitusyon ng La Liga Filipina.
Nagbalik ako sa Pilipinas, mga kasama, dahil naririto ang larangan at wala sa ibang bansa. Inilalapit ko sa inyo ang pagbuo ng La Liga Filipina. Ito ay isang samahan sa palagay ko'y pinakamabisang kasangkapan para tayo tuluyang lumaya. Sa samahang ito, tayo hindi lamang kasapi kundi magkakapatid na magdadamayan sa anumang karahasan at kawalan ng katarungan. At higit sa lahat, dayon din nating pasiglahin ang ating edukasyon, agrikultura at komersyo. Kailangan yan! Ito ang una at pinakamainam na hakbang sa paglaya. Tama! Gawin natin matatag ang pundasyon ng tao, ng kanyang pamilya, at kapag matatag na tayong lahat, mas matatag na nating may paglalaban ang kalayaan. Mabuhay! 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 Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Dr. Rizal, Andres Bonifacio po, iyong lingkod at iyong tagahanga. Ngunit ang La Liga Filipina ay nanatiling pangarap. Itinuring na isang samahang kumakalaban sa Espanya. Nagtanim ng mga mapangwasak na polyeto ang ilang ahente ng mga praile sa aking maleta. Dahil dito, kababalik ko pa lang ay agad akong ipinadakip at ipinatapon sa isang malayong isla sa dapitan.